Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso. Dahil napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayon at naniniwala po ako na marami po ang makikinabang dito. Inilaan o itinakda ng Panginoon ang araw na ito para po sa ating ikatututo, higit sa lahat para po sa ating ikababago. So napaka-importante po ng usapin natin ngayon dahil may kinalaman po ito mga kapatid sa kung ano dapat ang magiging response natin, ano po dapat mga kapatid ang gagawin natin kapag may mga bagay na kung saan, especially sa mga tao na kung saan nakakatulong sa atin. Tayo po ay nasa pangalawang installment ng ating series ngayon na I Owe You One. Because sometimes the only way to truly appreciate a favor is by returning it. Kasi madalas po mga kapatid, or di ba madalas siguro, minsan, mas naaalala natin yung tao kapag tayo'y nangangailangan. Pero kapag hindi na tayo nangangailangan o natanggap na natin yung ating pangangailangan, nakakalimutan na natin yung mga taong yon. Kaya lang mga kapatid, may kasabihan nga na dapat mas nadadagdagan ng mabuti kaysa sa mga masasama. Kaya lang, ano ba ang nagiging tugon ng mga taong natulungan dun sa mga taong nakatulong sa kanila? Ano ba dapat ang magiging response natin dito? How to treat good people? How to pray for good people? Ano ba dapat ang gagawin natin dito? Paano ba natin dapat sila napapanalangin? Uulitin ko, minsan mas madali natin maalala yung tao kapag may pangangailangan tayo, pero ang katotohanan, mas nakakalimutan na natin sila kapag tayo ay nakatanggap na, which is hindi dapat ganon. Kung gusto mong dumami yung mga katulad nila, may mga dapat tayong gagawin dito. At marahil lahat po tayo dito mga kapatid ay naka-receive ng tulong. Tayo lahat mga kapatid ay nakatanggap ng mga bagay na magaganda. Di ba pinag-usapan natin nung nakaraan yung after sales na tinatawag? Kaya nga minsan hindi na bumabalik sa atin. O kaya hindi na tayo nakaka-receive ulit ng tulong because hindi tayo marunong nito. Nitong I owe you one na ito. Kaya nga sinabi natin noong nakaraan, yung huling mayroon ka ang magdidetermine kung magkakaroon ka pa o hindi na. Kaya minsan titignan natin, bakit kaya ganito ko? Ano bang ginawa mo doon sa huling hawak mo? Ano ba naging response mo doon? Ngayon naman, hindi lang doon sa hawak, doon sa taong naging channel ng pagpapala. Alam niyo po, lahat po tayong mga tao, dapat tayo po ay alulod ng pagpapala. Ibig sabihin, hindi dapat sa atin nag-i-stack yung blessing. Blines tayo ng Panginoon, of course, para sa atin, para sa ibang tao, at para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ngayon, ano naman dapat ang magiging tugon natin? Ano ba dapat ang attitude natin sa mga tao na kung saan naging mabuti sa atin? Para nang sa gayon, dumami yon, o kaya lalo pang dumami yung mga ganun tao na kung saan mabubuti at lalo pa silang maraming matulungan. Alam niyo po ba mga kapatid, napakaganda nitong pag-uusapan natin ngayon. I want you to open your Bible with me in 3 John chapter 1 verse 2. 3 John chapter 1 verse 2. Basahin po natin sa Complete Jewish Bible. Sinabi dito ni Apostol Juan, "Dear friend, I am praying that everything prosper with you and that you be in good health, as I know you are prospering spiritually." Ulitin ko, ganito po mga kapatid, yung kanyang dalangin. "Dear friend, I am praying that everything prosper with you and that you be in good health, as I know you are prospering spiritually." So ang tanong natin ngayon, paano dapat natin ipanalangin ang mga taong matulungin? Ano ba dapat ang nagiging response natin sa mga mabubuting tao sa ating paligid? Sa mga mabubuting tao sa ating buhay? Now, let's look at the context of this prosperity prayer. Ano ba yung context nito? Napaka-importante po nito para lalo makatulong ito dun sa ating mga pag-uusapan at lalo nating maiintindihan para ma-bridge agad natin yung mga ibang gaps na pwede natin maitanong. O kaya maybe baka makarinig tayo ng iba, ng mga against dito, o kaya ng mga
pro dito para nang sa gayon, tayo mas malinaw na nating nakita yung pinag-uusapan dito. Bakit sinabi ito ni Apostle John? Basahin natin sa Tagalog. Sa 3 John, sa ikatlong 1, 1 hanggang 5, sinabi dito, mula sa namumuno sa iglesia, mahal na kaibigang Gaius, na lubos kong minamahal, idinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuting kalagayan. Tulad ng buhay mong espiritual na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. 3. Labis akong natutuwa. Tignan niyo po ito. Labis akong natutuwa nang dumating dito ang ilang mga kapatid at ibinalita sa akin na naging tapat ka sa katotohanan at namumuhay ayon dito. 4. Wala nang higit na makapagpasaya sa akin, kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. 5. Mahal kong kaibigan, maaasahan ka talaga. Dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napapadaan diyan kahit na ang mga hindi mo kakilala. So join me in our message today entitled The Prosperity Prayer. The Prosperity Prayer. Paano ipanalangin ang mga taong matulungin? Lahat po tayo, mga kapatid, minsan sa ating buhay ay natulungan tayo. Minsan sa ating buhay ay may mga taong naging mabuti sa atin. Kaya nga lang, minsan hindi natin alam kung ano ang dapat gawin. Kaya minsan siguro, kumukunti na yung mga taong ito sa atin, o kaya naman parang hindi din sila na-encourage dahil hindi tama yung response ng iba sa kanila. So let's look at the prosperity prayer. Paano natin ipapanalangin ang mga taong naging matulungin sa atin? So gusto kong i-share mo, kapatid, itong video na ito. I-tag mo lahat ng mga kaibigan mo. At naniniwala ako, kapatid, after this, your life will never be the same again. Tuturuan tayo ng Panginoon at higit sa lahat, babaguhin tayo ng Panginoon dito sa mensaheng ito. Number 1. In verse 2, nakalagay dito, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health as your soul prospers. Paano ipanalangin ang mga taong matulungin? Number 1, pray for financial prosperity. Pray for financial prosperity. Alam niyo po, yung Greek word na ginamit dito is euduo. Ang ibig sabihin nito, nung sinabing, I pray that you may prosper in all things. Yung prosper dito, it means euduo. Ibig sabihin, to have a prosperous journey, to succeed in business affairs. Napansin mo, ito yung panalangin niya, I pray that you may prosper in all things. To have a prosperous journey, to succeed in business affairs. Euduo. Kaya nga, mga kapatid, kasama din nito yung Greek word na euduomai. It means to be brought along to a smooth and prosperous journey and to be continually prospered unto success in every way. Kaya nga sa Aramaic, it can be translated as much as succeeds you. Sabi po ng The Passion Translation Commentary, pray for financial prosperity. Bakit, ngayon ang tanong, kapatid, bakit kaya ganito ang panalangin ni Apostle John kay Gaius? I pray that you may prosper in all things. Bakit? Gusto niya magtagumpay siya sa kanyang business affairs. Bakit kaya ipinapanalangin ni Apostle John na maging prosperous siya sa kanyang journey? Bakit kaya? Tignan po natin yung context ulit. Verses 5 hanggang 8. Bakit kinakailangan mapagpala financially si Gaius dito? Bakit? 3 John 1, 5 hanggang 8. Mahal kong kaibigan, sabi niya dito sa verse 5, maaasahan ka talaga
Dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napapadaan diyan kahit na ang mga hindi mo kakilala. Ito na. 6, ibinalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Kung maaari, ito na. Kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. 7, sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya dapat lang, verse 8, na tulungan natin sila nang sa ganoon ay maging kabahagi tayo ng kanilang gawain para sa katotohanan. Biruin mo, kapag pala tayo ay binibless natin yung isang manggagawa ng Panginoon, bahagi tayo ng kanyang ginagawa. Although hindi tayo napupunta sa lugar na kanyang pinupuntahan, para kang nakabakas sa kanya. Alam mo yun, dati di ba may mga laro-laro tayo na bakas kung tawagin, na kapag nanalo siya, panalo ka rin. Ganito pala ito, kapag binibless mo yung lingkod ng Panginoon, may mga bagay na hindi ka kayang gawin na parang ikaw ginagawa mo rin dahil partner ka niya eh. Kaya nga pagdating sa mission, may sent one, saka may sender. Nagiging parte ka nung kanyang gawain ngayon. Kumbaga nakabakas ka sa kanyang ginagawa. Sa ganoon, maging kabahagi tayo ng kanilang gawain para sa katotohanan. Kaya ngayon ang tanong, bakit ganito ang panalangin ni Apostle John kay Gaius? Kaya po ganito ang panalangin ni Apostle John sa kanyang kaibigan at son in faith na si Gaius dahil kailangan niyang tulungan yung mga kapatid na itinerant preachers. Kailangan niyang tulungan. Bakit? Upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kaya nga sinabi niya sa kanyang panalangin, I pray that you may prosper in all things. Bakit? Kaya sinabi niya pa sa verse 8, kaya dapat, sa verse 7, sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon nang hindi tumatanggap ng tulong sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yung ipipersecute lang sila. Yung gagawa na hindi mabuti sa kanila. So ang sino ngayon nang tutulong sa kanila? Pamasahe, pangkain nila, pambuhay nila. Sino? Di ito si Gaius. Nakuha po natin mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante na ipinapanalangin natin yung mga taong matulungin financially para na sa gayon makatulong pa sila. Proverbs chapter 11 verse 2. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ito po mga kapatid, yung sowing and reaping na tinatawag. Kapag ikaw ay generous, magpa-prosper ka. Whoever refreshes others will be refreshed. Kapag ikaw ay naging kagaanan sa ibang tao, darating ang panahon, magiging magaan din ang buhay mo sa tulong ng ating Panginoon. But now mga kapatid, makinig ka maigi dito. Napakalaking issue ng prosperity pagdating sa mga churches ngayon. Napakalaking issue nito. Kaya nga po, marami ng mga ngaral ang ayaw magturo nito. Marami po mga preachers ngayon na natatakot ng magturo nito. Bakit mga kapatid? Sa maraming kadahilanan. Sa madaming kadahilanan. Now, para matulungan tayong maigi dito, kaya minsan natatakot tayo, maybe because of innocence, or maybe dahil natatakot tayo sa magiging atake sa atin ng mga tao. Malaking problema ito. Sa totoo lang mga kapatid, pag hindi alam ang sinasabi, o kaya naman, kaya hindi mo ginagawa kasi natatakot ka na ituturo ito. Now, let's look at the statement made by the Luzon Theology Working Group on 2016, or on January 16, 2010.
Ito po ay inumpisahan ni Dr. Billy Graham at ni Dr. John Stott na tinatawag din, di ba si Billy Graham isa sa pinaka well-known na evangelist. Si Dr. John Stott naman po mga kapatid ay tinatawag na father of hermeneutics. Nagkaroon ng kasunduan itong mga ito at lumaki itong grupong ito. Dito nila tinatakil yung mga issues ng pananampalataya ng simbahan, paglilingkod sa Panginoon, paano nila ito inaayos, paano nila ito pinagkakasundo, at paano nila ito dinidil yung mga issues na ito. Now, let's look at the Luzon Theology Working Group, yung kanilang statement noong January 16, 2010. Ang title nito is The Statement on the Prosperity Gospel. Okay? A Statement on the Prosperity Gospel. Ito po, babasahin ko word for word. Sinabi nila, we affirm that there is a biblical vision of human prospering and that the Bible includes material welfare, both health and wealth, within its teaching about the blessing of God. This needs further study and explanation across the whole Bible in both testaments. We must not dichotomize the material and spiritual in unbiblical dualism. So hindi pwede nating sabihin na kapag ang material ay sa demonyo at kapag sa spiritual, kay Lord lang ito. Hindi mo pwede paghiwalayin yon. First, mga kapatid, mamaya ko itutuloy ko na lang first. The teaching about material and financial prosperity is biblical. Ulitin ko. The teaching about material and financial prosperity is biblical. There's no question about it. And those who reject it are either ignorant or arrogant. Hindi natin pwedeng questionin ito dahil nasusulat ito sa Bible. Tinuro ito in both testaments. Sa Old Testament at sa New Testament. At yung mga nagre-reject nito, ay marahil sila ay ignorante o arrogante. However, itutuloy ko po yung kanilang statement. We reject the unbiblical notion that spiritual welfare can be measured in terms of material welfare, or that wealth is always a sign of God's blessing, or that poverty or illness or early death is always a sign of God's curse or lack of faith or human curses. Since the Bible explicitly denies that it is always so. Ang problema naman po kasi is yung katuruan na kapag hindi ka mayaman or kinapos ka financially, ay indikasyon na hindi ka pinagpapala ng Diyos. Yun ang problema ngayon doon. Kung hindi ka makasalanan, o kung hindi ka gumawa ng masama, kapag kinakapos ka o kaya nagkakasakit ka, sinumpa ka naman ng Diyos. Yun ang problema nitong mga extreme prosperity preachers na ito. Dalawang extreme eh. Na dapat wag magturo niyan. Sige, maghirap lang tayo. Sasamahan tayo ng Panginoon dyan. Yun ang tunay na kabanalan. Ito naman kabilang ito, kapag kinapos ka o kaya nagkasakit ka, ay sinumpayan ng Diyos. Ganun agad yung judgment. Mga kapatid, teka lang, let me clarify, may ganun. Na kaya nagkasakit, kaya kinakapos, parusa ng Panginoon. Pero hindi sa lahat ng panahon, ganun. So kinakailangan, magkaroon ng good judgment doon, o ma-discern maigi kung ano yung root ng bagay na yon. Hindi lang yung basta-bastang fruit. Kaya lang, mga kapatid, malaking pagkakamali ang ganoong kaisipan at judgment. Tandaan natin, mga kapatid, maraming tapat ang nakakaranas ng kakapusan. Maraming tapat na naglilingkod sa Panginoon na nakakaranas ng katapusan. Therefore, unbiblical prosperity teaching is dangerous and must be rejected. Uulitin ko,
unbiblical prosperity teaching is so dangerous and must be rejected. However, biblical prosperity teaching must be taught among the churches. It must be taught to everyone. Why? Bakit kinakailangan ituro ito? Balik lang tayo kay John. Kasi matulungin si Gaius. Kasi kinakailangan makatulong pa siya dun sa mga lingkod ng Panginoon na kung saan nangangailangan pa ng kanilang panggastos. Handaan po natin mga kapatid, napaka-importante rin kasi maunawaan natin, ano ba kasi yung purpose ng pera? Pag sinasabi mo that money is the root of all evil, nagkakamali ka kapatid, walang ganun na teaching ang Bible. Dahil ultimo ang Panginoong Isus sa kanya mga apostol, hanggang sa panahon mga kapatid ng early church, kailangan ng pera. At maraming katuruan ng Panginoon may kinalaman sa stewardship. Bakit mga kapatid? Dahil hindi sa katuruan na money is the root of all evil, but rather the love of money is the root of all evil. Kapag minahal mo na ang pera dahil sa sobrang kagridihan o kaya matinding kakapusan, pareho yan eh. Pag masyadong greedy yung tao, mamahalin niya ang pera. Pag masyadong mahirap, pag masyadong kinakapos na, pwede niya mahalin ang pera. Magnanakaw siya, gagawa siya na hindi maganda, dahil wala siya eh. Kaya nga dapat maintindihan natin, ano ba ang purpose ng pera? Tandaan natin, ang pera, neutral yan, parang music. There's no such thing as worldly. Or Christian music, kapag mabagal yung music, kabanalan yun, banal. Kapag mabilis, sa demonyo, ano yun? Worldly sa Christian lyrics, oo. Pero yung music, collaboration of sounds lang yun. May mabilis, may mabagal. Ganun din naman sa pera. Neutral ito mga kapatid. Pwedeng gamitin sa mabuti at pwedeng gamitin sa masama. Now, there are threefold purposes of money. Ano po ba? Number one, money is a tool. Ibig sabihin, ang pera ay magagamit natin. Ito mga kapatid ay binibigay ng Diyos para magamit ng tao. Money is a tool. Kahit na nga tayong mga mananampalataya, kahit na mga tao, lahat tayo mga kapatid, ginagamit natin ng pera. So pwede mong gamitin ito sa kabutihan. Pwede mong gamitin ito sa paglilingkod ng Panginoon. Ano yung pambibili natin dito sa microphone? O yan na lang, pinakalist na lang. Ano yung pababayad mo dyan sa internet mo ngayon? Pangalawa, money is a test. Kaya nga mga kapatid, malakay pa lang mga kapatid eh. Test me in this. Pagdating sa tithes and offering. Sa pera mga kapatid, masusubukan ng tao. Sa pera, matitest ang ugali ng isang tao. Sa pera, makikita kung ano yung learning ng tao, kung paano siya na-equip sa paghawak ng pera. Kung ano ang kanyang ugali. Maraming mga tao lalong bumuti nung sila'y nagkasalapi. Pero maraming mga tao lalong sumama nung nagkapera. O yung iba nga mabuti nung walang pera, naging masama nung nagkaroon pa ng pera. Money is a test. And then pangatlo mga kapatid, the purpose ng money. Money is a testimony. Pwede itong maging testimony natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Pwede itong maging testimony natin mga kapatid na pwede pang umahon ang taong nagkaroon ng problema, ang taong nalugmok. Kaya nga kapag nagkaroon ka na ng pera, magiging testimony na walang-wala ka dati, ngayon nagkaroon ka. Kaya money is a testimony. Kaya ang prayer ni Apostle John sa kanyang friend and son in faith na si Gaius is this. Sinabi sa Lexham English Bible, "Dear friend, I pray you may prosper concerning everything." I pray you may prosper concerning everything. Bakit? Balik tayo kasi nga, may tutulungan pa siya. Hindi nga sila nakakatanggap ng pera sa mga ibang tao, sa kanila lang. Sila nakakatanggap ng tulong. Bakit kapatid? Marami pa siyang dapat tulungan na lingkod ng Panginoon na nangangailangan. Kaya nga napaka-importante ng financial prosperity, lalo na sa mga taong matulungin. Luke chapter 16, verses 10 hanggang 12. Tignan natin maigi ito. Whoever can be trusted with a little can also be trusted with a lot. And whoever is dishonest with a little is dishonest with a lot.
If you cannot be trusted with worldly riches, then who will trust you with true riches? 12, and if you cannot be trusted with things that belong to someone else, management, who will give you things of your own? Kaya nga minsan mga kapatid, sinasabi natin na ang mga mayayaman, lalong yumayaman. Ang mahihirap, lalong humihirap. Sa kabilang banda, mga kapatid, may katotohanan ito. Baka kasi yung taong yun, equip siya. Alam niyang mag-manage ng pera. Kaya yung wala, lalong nawawalan. Bakit? Piso nga, hindi mo ma-handle eh. 10 piso nga, hindi mo ma-handle. Lalo na sa mananampalataya, 10 piso pa lang, hindi mo na maibigay yung para kay Lord. Di ba sinabi natin, pagdating sa seed mo, pagdating sa pera mo, may pangkain, saka may pantanim, may lahat kinakain mo. Hindi ma-handle. Kaya sinabi dito sa Luke 16:10, whoever can be trusted with a little can also be trusted with a lot. Kapag dishonest ka sa maliit pa lang na bagay, magiging dishonest ka rin sa marami. If you cannot be trusted with worldly riches, then who will trust you with true riches? And if you cannot be trusted with things that belong to someone else, pinangalaga ka ng pera. May boss ka na ina-entrust sa ito yung bagay na ito, hindi ka mapagkakatiwalaan. Who will give you things of your own? Napaka-importante kapatid ng management. Lalo na pagdating sa mga blessing na ibinibigay sa atin ni Lord. O kaya ipinapangalaga sa atin kahit na ng mga hindi mananampalataya. Kapatid, biblical prosperity teaching must be taught to everyone. Why? It is good to be blessed and to be a blessing to others. Napaka-importante kapatid ng financial mastery. Napaka-importante nito. Ngayon kung hindi itinuturo ito sa iba, lalo ng mga extreme na mga mananampalataya, o sabihin na natin innocent, o kaya arrogant, huwag ka nang gumaya. Dahil napaka-importante ng pagmamanage ng pera na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, pagdating sa management ng pera, o bilisan ko lang ito kapatid, may tinatawag na 4 quadrants pagdating ng financial mastery. Paano mo ito na ma-manage? Paano ito lumalago? Paano ka palalong pinagpapala ng Panginoon? Dapat malinaw ito mga kapatid. Now, 4 na bagay, how to get your wealth, dapat alam mo yan. Kung paano mo kinukuha yung mga perang yan, kung paano ka pinagpapala, syempre magtatrabaho ka. Kasi mga kapatid, nagpipay off ang hard work. Work hard, work smart. Kapag ikaw ay matalino na pagpapala ka, you must know how to get your wealth. Isa pang pinagkukunan yan mga kapatid, yung katapatan ng pagbibigay natin sa Panginoon. Kapag marunong ka magbalik ng para kay Lord, pinagpapala ka, malinaw sa Bible yan mga kapatid. You must know how to get your wealth. Pag hindi ka marunong yan, mauubusan ka talaga. Pangalawa, meron ka na. How to grow your wealth naman. Paano mo ito nag-grow? Paano mo siya ini-invest? Ito, paano mo pinapangalagaan? Hindi pwede puro ipon. Kinakailangan, papalaguin mo siya mga kapatid. Paano ka may ayayaman? Puro ipon ka lang. Dapat marunong ka mag-ipon, pero anong gagawin mo sa yung naipon? Yung iba naman, hindi, wag ka mag-iipon. Ha? Sino nagsabi? Panood mo na naman sa TikTok. Napaka-importante sa Bible ang pagsisave. Pero naman yung iba, save naman ang save. They don't know how to grow their wealth. Kinakailan, marunong ka nito. Mag-grow ng wealth mo. Paano mo palalaguin yung mga bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Pangatlo mga kapatid, how to guard your wealth. Paano mo ginaguard ito? Na kaya nga napaka-importante ng insurance. Napaka-importante ng education. Paano mo napapangalagaan yung wealth na ito? Bakit? Stewardship ito, usapin ng pangangalaga ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko madalas sa mga organizations, pati sa mga simbahan, dapat marunong tayong mangalaga na binigay ng Panginoon, hindi niya tayo palalaguin. Pag hindi ka marunong mangalaga, kaya nga ulitin ko sa Luke 16, if you cannot be trusted with worldly riches, then who will trust you with true riches? How to guard your wealth? Paano mo ito pangangalagaan? Paano mo po proteksyonan?
Pag hindi ka marunong yan, kahit marami kang pera, bigla-biglang maglalaho yan, maniwala ka. Pang-apat mga kapatid, last, pero na pinaka-importante sa lahat, how to glorify God through your wealth. Yun ang wala ang mundo. Paano mo i-glorify ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na mayroon ka. Nakuha po natin mga kapatid, kaya sinabi ko, both in Old Testament hanggang New Testament, may katuruan nitong financial prosperity ito. Mark 10:29 hanggang 30. Jesus said, I tell you this, some people have left their homes, or they may have left their brothers or sisters, or they may have left their mother and their father, or they may have left their children or their fields. They have done that because of me. And they have done it because of God's good news. Now, verse 30, in this world, God will give those people many more things than they have left behind. Even 100 times more. Yes, they will receive houses and brothers and sisters. They will receive mothers and children and fields as well as this. People will be against them. But in the future world, they will live forever with God. Tandaan kapatid, tinatapatan ni Lord ng success ang sacrifice. Pagpapalain daw ng Panginoon kapag nagsakripisyo siya. Ganito talaga eh. Kasi may mga tao na mga kapatid, sa sobrang tindi ng family ties, hindi na nagtrabaho, hindi na nagsakripisyo. Hindi na naglingkod kay Lord. Sabi niya, pag ginawa mo ito nang dahil sa akin, papalitan daw ni Lord yun. Si Jesus, nakalagay dito, nagsabi nito, Jesus said. Ang problema mga kapatid, pag yung mga lingkod ng Panginoon pinagpapala ngayon dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon, saan kaya niya ninakaw ito? Ano kayang kalukuhan nito? Mga kapatid, sisihin mo si Lord dito. Wala, pinagpapala siya ni Lord dahil sa sakripisyong ginawa niya. Nung sumunod ako sa Panginoon, di ko pa naman nabasa ito eh. O nabasa ko man, pero di ko naintindihan ito eh. Magsasakripisyo ka. Tapos balang araw, papalitan ng Panginoon, God will give those people many more things than they left behind. Akala ko dati, nawala na ako, habang buhay, mamamatay na akong dilat ang mata ko, mamamalimos na lang ako habang naglilingkod kay Lord, dahil hindi na ako nagtrabaho sa secular, hindi ko na ginawa yung dream ko talaga, yung laman ng puso ko, naglingkod na lang ako kay Lord. Mayroon palang ganitong sinabi ang Panginoon, now in this world, God will give those people many more things than they have left behind. Even 100 times more. Yes, they will receive houses and brothers and sisters. They will receive mothers and children and fields. Kaya lang mga kapatid, sinabi dito, as well as this, tignan mo to, people will be against them. Ulitin ko, tinatapatan ni Lord ng success, ang sacrifice. However, hindi lahat maintindihan nito. Kaya nga dapat, hindi ka mapanibuguin pag alam mo tama ang ginagawa mo, ituloy mo lang kahit ayaw ng iba. Kahit ano pang isipin ng iba, ituloy mo lang dahil hindi lahat maiintindihan ka. At higit sa lahat, hindi lahat maiintindihan ang kilos ni Lord. Tuloy mo lang kung para kay Lord. Proverbs 13:21, adversity pursues sinners, but the righteous will be rewarded with prosperity. Tandaan natin mga kapatid, ang pag-aayos ng buhay ay may reward talaga. Paano ipanalangin ng mga taong matulungin? Pray for financial prosperity. Napaka-importante nito. Ito pa, tingnan nyo, Acts 13:17. The God of the people of Israel chose our ancestors. Acts 2, He made the people prosper during their stay in Egypt. With mighty power, He led them out of that country. He made them, sinabi dito, He made the people prosper during their stay in Egypt. Don't forget this, brothers and sisters. Kaya kang pagpalain ni Lord kahit hindi ka nasa magandang sitwasyon. Hindi magandang ekonomiya natin. Ekonomiya ng mundo, pero ekonomiya ni Lord, hindi mo masasara yan. He made the people prosper during their stay in Egypt. Pinarami sila, pinagpala sila ng Panginoon. Kaya kapatid, ang pinaka-ultimate na dapat
na sinasandalan mo, hindi kung sino-sino. Dapat kay Lord ka sumandal. Di ka dapat matakot, kapatid. Magpatuloy ka sa ginagawa mo, sagot ka ng Panginoon. Psalm 35:27. Let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Tandaan, masaya si Lord na pinagpapala ang lingkod niya. Ang problema, maraming tao malungkot. Kapag pinagpapala yung lingkod ng Panginoon, ang lungkot, si Lord nga masaya. He has the pleasure in the prosperity of His servant. Kaya dapat, kapatid, masaya tayo sa tagumpay ng kapatid natin. Sana maging Christ-like tayo. Kapatid, masaya ka ba kapag napagpapala yung katabi mo? Masaya ka ba pag napagpapala yung leader mo? O kasiyahan mo bumagsak siya sa buhay? Sana, kapatid, yung kasiyahan ng Panginoon, kasiyahan din natin. Pag ganito ang church, mga kapatid, gaganda buhay natin, gaganda yung pagsasama. Kasi hindi mo ipinapanalangin, yung iba naghihintay na lang na bumagsak yung kapatid niya. Yung iba naghihintay na lang na walang makain yung pastor niya, yung pamilya ng pastor niya. Kaya anong tuturo niyan sa church? Hindi lang mag-i-instruct yan, mag-i-impart yan. Let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Paano ipanalangin ng taong matulungin? Pray for financial prosperity. Kasi ganito yung puso niya Di mas marami pang matuturuan at marami pang matutulungan ngayon, katulad ni Gaius. Pangalawa, dear friend, I pray that you may prosper in every way and be in good health physically. Number 2, kapatid, pray for physical prosperity. Paano ipanalangin ng mga taong matulungin? Pray for physical prosperity and be in good health physically. So John is praying that Gaius' physical health would match his spiritual health. Why? Because God is concerned for both our physical health and spiritual well-being. Now, if physical health and soul prosperity were not the will of God, why would John pray for that for Gaius? Kung ang gusto lang ng Panginoon ay prosperity nung ating spiritual life, bakit pinagpray pa ng Panginoon na maging physically prosperous din, physically well din itong si Gaius? Verses 1 and 2, mula sa namumuno sa iglesia, mahal na kaibigang Gaius, na lubos kong minamahal, idinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuting kalagayan. Tulad ng buhay mong spiritual na alam kong nasa mabuti ka ring kalagayan. Just as your soul prospers. Alam niyo po ba, mga kapatid, according to New English Translation Commentary, the equivalent contemporary idiom would be to speak of spiritual health. Nung sinabi, just as your soul prospers. Maging spiritually healthy ka. So the author affirms that Gaius is indeed well off spiritually, and he prays that Gaius' physical wealth would match his spiritual health. That Gaius would be as well off physically as he is spiritually. Bakit, mga kapatid? Matulungin siya. Pagpalain siya financially, materially ng Panginoon, pero yung mabuting taong yun, dapat yun ang umahaba buhay. Dapat mas maging malakas pa siya para mas marami pa siyang matulungan. Napaka-importante, mga kapatid, sa Biblia. Akala natin, concern lang ang Panginoon sa ating spiritual life. Akala natin, ang importante, pera lang. Hindi. Ang maglilingkod yung katawan. Paano ka naman kakanta? Paano ka naman papalakpak? Paano ka mag-aabot ng tulong? Kung wala namang, kung sira naman yung katawan natin. Kaya nga, 1 Corinthians 3:17, if anyone destroys God's temple, God will destroy him. Ang bigat nito. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. Subukan mo sirain katawan mo. Subukan mo mapakamatay. Subukan mo wasakin ang buhay mo. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple.
Importante kay Lord yung katawan na ito. 1 Corinthians 6:20, "For you have been bought for a price, therefore glorify God in your body." Kapatid, i-glorify mo si Lord sa katawan na yan. Kaya nga ito ang prayer ni John. Sa spiritual stand niyang si Gaius. 1 Corinthians 10:31, "So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God." Nung kumain ka ba kahapon, kapatid, nung kinain mong kung ano-ano, nag-glorify ba si Lord dyan? Nung kumain ka, kapatid, nang alam mong ikamamatay mo, tingin mo, nag-glorify si Lord, tapos sasabihin mo, "Thank you, Lord, for this food." Glorify God in your body. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Sa pagkain mong yan, siguraduhin mo, kapatid, mag-glorify si Lord. Kapag hindi, ba't mo tinutuloy? Kaya nga sa kabilang banda, ang ganda din sinabi ni Hippocrates. Sinabi niya, wise man should consider that health is the greatest of human blessings. Sinabi niya, let food be your medicine. Let food be your medicine. Kaya minsan, inom ka ng inom ng gamot, o kaya inaayos mo yung panlabas mo, sinisira mo naman yung panloob mo, hindi tumutugma. Hindi, inom ka na lang ng gamot. Kahit na kumain ka ng kumain yan. Hindi, kapatid. Sayang lang ang pera mo, wawasakin mo lang buhay mo. Let food be your medicine. Why? Because eating healthy foods can cost your... Tandaan natin mga kapatid, listen to this. Eating healthy foods can cost you money. Tama? But eating unhealthy foods can cost you your life. Romans 12:1, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Maglilingkod ka kay Lord na buhay. Masarap maglingkod sa Panginoon na mas malakas ka. Remember this, that you can't enjoy wealth if you're not in good health. You can't enjoy wealth if you're not in good health. Ilan ngayon ang multimillionaire na handa silang ubusin lahat ng pera nila, madagdagan lang ng isang oras ang buhay nila. A.J. Materi said, "So many spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health." Maraming mga tao na winawasak yung buhay nila, magkaroon lang sila ng pera. Pag nagkaroon na ng pera, uubusin nila lahat na naipon nila para ma-regain lang nila yung health nila. Di balance eh. Nakalimutan tong physical prosperity na ito. Thomas Fuller once said, "Health is not valued until sickness comes." Health is not valued until sickness comes. Amen ba? Sino sa inyo nag-healthy living ka lang pag nagkakasakit ka? Naku, dapat pala kakain ako dito. Dapat pala matutulog ako ng maayos. Dapat pala ayusin ko yung iba. Huli na. Minom lang ng tubig, kinatatamaran pa. Majority ng katawan natin, ang tinakarga dito, tubig. Hindi binabalanse yung buhay. Health is not valued until sickness comes. Kaya sinabi ni Winston Churchill, healthy citizens are the greatest asset any country can have. Tama. Kaya nga napaka-importante na inaasikaso ng gobyerno ang health ng kanilang mga constituents. Kasi magiging healthy ang bansa kapag healthy ang mga tao dun. Pag pinabayaan ito ng gobyerno, babagsak tayo dito. Kaya nga sa panalangin ni John, idinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Remember this, someone said, your health is an investment, not an expense. Your health is an investment, not an expense. Sinabi po ni Tony Robbins, the core benefit of eating right is having the energy to meet your dreams and to live a fulfilling life. Tama. Lagi ko sinasabi, di ba? 10 years yung pangarap mo. 5 years lang yung katawan mo. Si Lord ang magsasabi niyan, of course. Pero hanggat hindi pa naman sinasabi ni Lord, wag mo naman sirain yung katawan mo na binigay niya sa'yo.
Pangalagaan mo yan. So, paano ipanalangin ang taong matulungin? Pray for physical prosperity. Pray. Panalangin mo na lumakas pa siya na maging malusog pa itong taong ito. Para nang sa gayon, mas maging masigla pa. Siyang naglilingkod sa Panginoon at pinaglilingkuran yung mga tao, pangatlo at panghuli. Dear friend, I am praying that everything prosper with you, and that you be in good health, as I know you are prospering spiritually. Number 3, last but not the least, ito pinaka-importante, pray for spiritual prosperity. Just as your soul prospers. Alam niyo po ba mga kapatid, the equivalent contemporary idiom would be to speak of spiritual health. Kaya sinasabi niya dito, maging spiritually, napaka-importante niyang spiritual health mo. Napaka-importante niyan. In short mga kapatid, dapat priority mo ang spiritual prosperity mo. Ulitin ko. Dapat priority mo ang spiritual prosperity mo. Bakit? Mark 8:36, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Eto na ngayon, nagbo-boil down ng lahat. What will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Healthy ka nga, physically. Unhealthy ka naman spiritually. Pupunta ka rin lang naman sa impyerno. Wala ang lahat ng bagay. Sige na, nasa iyo na. Ang kalahati ng kayamanan ng bansa mo. Hindi ka naman mayaman spiritually. Lahat ng yan maglalaho, kapatid. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Hindi din profitable talaga. Kasi sinabi ni Marcus Tulio Cicero, diseases of the soul are more dangerous and more numerous than those of the body. Bakit itinuturo ito? Kapatid, mas marami pang karamdaman ang kaluluwa ng tao kaysa sa kanyang katawan. Kaya napaka-importante nito. Pag spiritually unhealthy ang isang tao, tagilid yung buong buhay niya. Ulitin ko, kapag spiritually unhealthy ang isang tao, kaya nga kapag inuuna mo, mas inuna mo pa yung kajijim mo kaysa sa pagsisimba mo, kaysa sa pagpipray mo. Mas inuna mo pa yung pera mo kaysa sa Panginoon, kapatid. Kawawa ka naman. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Pag lilindol, luluhod-luhod ka na kay Lord. Pag tinamaan ng matinding karamdaman, kay Lord din naman babalik. Pag nasa bigid ng, pero mayaman, pero healthy. Laki nga ng muscle eh. Ganda nga ng katawan eh. Ulitin ko, di ba, wala namang problema doon. Ang problema, inuna mo yung dalawa, nakalimutan mo yung pinaka-importante. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Nakalimutan ng tao na mas marami pang karamdaman ang kanyang kaluluwa kaysa sa kanyang katawan, na kung saan dapat ina-address mo, dahil kapag hindi mo ina-address yan, mas lalong kumakalat yan. Papasamain ka ng pera mo at minsan, pasasamain ka ng magandang katawan mo. Ilan ng mga tao nagkasala, bumagsak sa kasalanan dahil maganda katawan. Hindi ko sinabing papangitin. Dahil sinabi na ng Panginoon yung importansya noon, para kay Lord mo ginagawa, hindi para sa laman. Nakuha natin mga kapatid, 1 Timothy chapter 4 verse 8, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Di ba sinabi natin, importante yung physical training, pero pinaka-importante daw yung godliness. Dahil pwede kang magkapera, pero yung perang yan magagamit sa kasamaan. Magagamit sa pagsira ng tao at sa pagsira ng buhay natin. Kaya nga, godliness is much better. I-train mo ang sarili mo, kapatid, na maging spiritually healthy ka. Na maging spiritually prosperous ka. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi pwede nang sumunod yung iba eh. At ang maganda, kapatid, sa spiritual prosperity, promising benefits in this life and in the life to come. Pang-temporal at pang-eternal. Panalo ka dito. Kaya ikaw na nakakapakinig ngayon, kapatid, ng salita ng Panginoon, binigyan mo ng oras si Lord. Kapatid, you are hitting 2 birds with 1 stone.
Natuturuan ka na financially, physically, pero kapatid, natuturuan ka pa spiritually na pinakamahalaga sa lahat. Paano ipanalangin ang mga taong matulungin? Yung mga taong nakatulong sa'yo. Yung mga taong nababalitaan mong mabuti, kapatid, sa paligid mo. Anong gagawin mo? Pray for financial prosperity. Bakit? Dadami pa sila eh. Mas marami pa silang matutulungan eh. Mas marami pa silang matitrain. Mas makakapag-model pa sila sa ibang tao. Pagpalain mo sila. Ipag-pray mo. Lalo pang i-bless sila ni Lord. Financially, marami pang matutulungan yan. Maniwala ka, kapatid. Pangalawa, pray for physical prosperity. Mas maging malakas pa sila. Kaysa bulihin natin ang bulihin, Lord, maging physically healthy si kapatid. Maging physically healthy itong ginagamit mong channel ng blessing, Panginoon. Biruin mo, sarap no? Kapag lahat nito nakarinig, tapos ikaw nagiging matulungin ka, ang daming nananalangin sa'yo na lalo kapag i-bless ni Lord. Instead na sumpain ka, Lord, bless mo pa po lalo siya, Lord. Payamanin mo pa po, Panginoon, kasi matulungin siya, mayaman siya sa mabubuting gawa eh. Mayayaman siya sa mabuting, sa mga kabanalan, sa kabutihan. Palakasin mo pa po, Lord, yung katawan niya. Panginoon, para nang sa gayon, mas masigla pa siya nakakapaglingkod, mas masigla pa po siyang nakakatulong, mas masigla pa po siya nakakagawa. At higit sa lahat, wag puro dito, kapatid. Pray for spiritual prosperity. Ang dami kasing tao, kapatid, hanggang dun lang sa dalawa. Nakalimutan nila yung pinaka-importante. Ang saya-saya mo, yung anak mo, yung nanay at tatay mo, nakakatulong. Pero hindi ka masaya, hindi mo man lang naidala sa Panginoon. Aanin mo nga yan. Mark 8:36 ulit, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Huwag lang, kapatid, sa puro pinansyal at puro physical ang focus. Lahat ng yan, wasak yan, kapatid. Kapag yung spiritual life natin, wasak. Kaya nga ang ganda ng prosperity prayer ni John sa kanyang kaibigan / spiritual son. Chapter 1 verse 4. Wala nang higit na makakapagpasaya sa akin, kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. Pinakamasarap na makita na yung kaibigan mo, na yung mahal mo sa buhay, lumalakad sa katwiran, lumalapit kay Lord, at pinangungunahan ng ating Panginoon. Diba, ang sarap makita, nagsuko siya ng buhay kay Lord. Meron dito nung nakaraan umiiyak, nakita niya yung kapatid niya. Dati, alak yung tinataas, ngayon si Jesus na tinataas. Dati, ilang bewang ng babae ang hawak. Ngayon, Biblia na ang hawak. Naglilingkod na sa Panginoon. Dati, ang sama-sama. Problema sa bayan, problema sa pamilya. Ngayon, nakakatulong na sa gawain ng Panginoon. Di ba, ang sarap? Mawawala tayo. Yung physical health na yan, yung pera natin, mawawala yan. Importante yan, pero mawawala yan. Pero importante yung spiritual prosperity kasi it has a promise. May promising benefits ito in this life and in the life to come. Kapatid, sino sa atin ngayon sinasabi mo, Lord, first of all, gusto ko maging spiritually prosperous, Lord. Gusto ko, Lord, mahit yung pinaka-importante. Kaya, kapatid, una mong lapitan si Lord. Para nang sa gayon, pag ikaw ay naging mas malakas, kaya nagkapera ka, o ano man struggle na maranasan mo, nahit mo yung pinaka-importante. Yun ay maging sentro mo, ang ating Panginoon. Again, what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Loses his own soul. Huwag mo masakin, kapatid, yung spiritual life mo. Lapit ka kay Lord. Lumapit ka sa Panginoon. Aanhin ng pamilya mo, kapatid, yung perang yan. Aanhin ng pamilya mo yung malakas na pangangatawan yan. Masisira rin lang naman kinalaunan ng buhay natin. Mas importante pa rin talaga si Lord. I want you to close your eyes right now. Sino dito, kapatid, gusto mo maging hari ng katawan mo, ng finances mo, ng buhay mo ang ating Panginoon? Sino dito ngayon, kapatid, ina-acknowledge mo na mas importante si Lord above all? Na kapag si Lord ang naghari sa buhay mo, tutulungan ka niya na mag-handle ng katawan mo,
ng mga bagay na mayroon tayo dito sa mundo. Dalangin ko ngayong oras na ito, mabuksan ang puso't isipan ng bawat isa. Tulungan tayo ng Panginoon, kapatid. Magsimula ka kay Lord. If you want to surrender your life, yung pinagdadaanan mo sa Panginoon, umpisahan mo kay Jesus. He is the beginning, He is the end. He is the Alpha, He is the Omega. He is the first, He is the last. Because everything begins and ends with God. Masarap magsimula at masarap magtapos nang si Lord ang naghahari sa ating buhay. Kung gusto mo, kapatid, ngayong oras na ito magsimula na maging spiritually healthy, magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon, not just mere religion, kapatid, but personal relationship with the Lord. Mananalangin tayo ngayon, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Kausapin mo si Lord. Nakikinig siya. Sabi ng Bible, sino man lumapit sa Kanya, ay hindi niya itatakwil. John 1:12, yet to those who receive Him, sino man tumanggap sa Kanya, at sino mang manampalataya sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pray this prayer right now. Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save In Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito, especially for the very first time, nagmumula sa puso mo ang panalangin ito, maghari nawa ang Panginoon sa buhay mo. Mag-umpisa ka kay Lord. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kasakit man tayo, kapusin man tayo, may pag-asa ka pa rin, di ka susuko. Dahil ang tunay na pagpapala ay yung nagbibigay ng pagpapala. Si Jesus yun, kapatid. Si Jesus yun. And for those of you right now na sinasabi, Lord, gusto ko pa po maglingkod sa iyo ng mas malakas, mas masigla. Gusto ko pa po, Panginoon, mas maging pagpapala sa iba. Let me pray for you right now. Father, in the name of Jesus, sa iyo po ang lahat ng bagay, ginto, pilak, lahat ng importanteng bagay, Panginoon. Naibigay mo na, Panginoon, ang pinakamatinding biyaya sa amin. Walang iba kundi ang Panginoong Sukristo. Ito pa kayang pangangailangan ng kapatid na ito. We believe, Lord, that you are our provider. Our Jehovah Jireh. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang nagpo-provide ng mga bagay na kailangan ng iyong anak. Ngayong oras na ito, Panginoon, winawasak ko ang poverty mindset. Panginoon, anumang sumisira, Panginoon, sa kanyang kapirahan, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ibangon mo po, Panginoon, ang kapatid na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, I pray, God, that you bless this brother, that you bless this sister, that you bless this family, Lord, na nagsusuko ng kanilang pamilya at kanilang buhay sa iyo, Panginoon. At gawin mo po silang generous, unang-una sa iyo, Panginoon. Gawin mo pa po silang blessing, Panginoon, sa mas marami pang mga tao. Maluwalhati ka, Panginoon, sa mga bagay na mayroon sila, starting today, God. Hindi ka nila makakalimutan, Panginoon, sa lahat ng bagay na mayroon sila, sa pangalan ng Panginoong Hesus. And I pray also, God, sa mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, na dumadaan sa isang karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Hesus, dalangin ko ang kagalingan na dumaloy sa iyong pangangatawan. Mas malakas, mas masigla ka pang makapaglilingkod sa Panginoon. Nakapaglingkod ka nga ng mahina eh. E di mas makakapaglingkod ka mas malakas. Lord, I pray that you give them wisdom. Paano po, Panginoon, mamamanage yung katawan na ito? Lord, I pray, God, for healing. I pray, God, for miracle. Now, receive it in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, continue to bless this church. Bless everyone spiritually, God. Kayo po ang pinaka-importante sa lahat, Panginoon. Hindi po yung mga bagay. Hindi po yung katawan namin. Kundi ikaw ang pinaka-importante sa lahat. Ngayong oras na ito, kapatid, lumapit ka personally sa Panginoon. I don't know kung ano pang laman ng puso mo. Just pour out yourself to God right now. Just pour out yourself. Naniniwala ako, kapatid, na kaya kang
Tulungan ng Panginoon. Suko mo yung buhay mo sa Panginoon. Yung mga pinagdadaanan mo, mas importante kapatid si Jesus kaysa sa lahat ng yan. Mawawala ang lahat ng bagay. Pera, katawan. Pero yung relasyon mo kay Lord, kapatid, magpapatuloy, magpakailanpaman. Just give your life to Jesus. Surrender everything to the Lord. Give everything to the Lord. Ibigay mo ang lahat sa ating Panginoon. Just offer yourself. Offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to Him. This is your spiritual act of worship. Habang kaya mo pang sumamba, habang kaya mo pang kumanta, habang kaya mo pang maglingkod, gawin mo na sa Panginoon. Gawin mo na para kay Lord yan, kapatid. Bless these people, God. Bless these people, Lord. Bless this couple. Bless this family. In the name of Jesus. Come on, for the last time. Tell it to the Lord right now. With all of your heart and soul, mind and strength. Lord, I offer you my life. Yes, Lord. Give it all to Jesus. Ibigay mo lahat sa ating Panginoon. Yes, oh God. Lord, I offer you. Panginoon, tanggapin mo po ang buhay na ito. Di man kami naging perfecto, Lord, alam mo po yan, Panginoon. Alam mo po yung mga naging pagkukulang namin. The way we handle, Panginoon, yung mga blessings na binigay mo sa amin. The way naming minamanage yung aming katawan. Kaya nga, Lord, gawin mo kaming spiritually prosperous, Lord. Nagsagayon, mas mamanage pa namin yung mga bagay na ibinibigay mo po sa amin, Panginoon, wisely. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat dahil ngayong oras na ito, Panginoon, may pinagpapala ka, may kinakausap ka, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, salamat dahil tinanggap mo kami, Panginoon. Salamat dahil nagkaroon po kami ng relasyon sa iyo. Tanggapin mo po ang buhay na ito, Panginoon. Tanggapin mo po. Gusto pa po namin maglingkod sa iyo, Panginoon. Gusto pa po namin, Panginoon, mapagpala dahil gusto pa po namin maging pagpapala sa iba at maging kaluwalhatian sa iyo ang lahat ng aming ginagawa. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Naniniwala ako, kapatid, hindi mananakaw ng kaaway ang lahat ng ito. Lahat na napakinggan mo, kapatid, na salita ng ating Panginoon ay mapangyayari sa iyong buhay simula ngayon at sa mga susunod na araw. If you believe this right now, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare ito ng man of God, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week.